when you are in a position na nakikita mo na kailangan mong tumulong, it doesn't matter kung ang springboard mo ay mababa or mataas. You really have to jump. Because the moment you withhold, anong mangyayari? Ganito na lang tayo. The moment you do not offer yourself as an alternative choice, that you really have the competence, you really have the capability, wala talagang mangyayari. Sa mga tumatakbo sa pagkasenador sa May 2025 elections, si Angelo De Alban na siguro ang pinakamatangkad. 6'3" si De Alban, abogado, isang guro sa University of Santo Tomas. Pero sa isang kampanya kung saan ang namamayagpag ay yung mga dihamak na mas sikat at mayayaman, may pag-asa kaya siyang mag-stand out? Basically, you're an independent candidate, no? But this will be your second run. Tama? This is my second run. Noong 2019, I was disqualified by the Commission on Election. Sabi nila, wala daw tayong pera dahil ako ay hamak na abogado at guro lamang. Yan ay nilaban natin sa Supreme Court kahit na medyo nagtagal tayo. Tinuloy-tuloy pa rin natin yan kasi gusto nating makapaglagay ng foundation na tinatawag na jurisprudence. Ito ay nagamit sa mga susunod na cases na ang financial incapacity should not be a ground to disqualify and declare a person as nuisance candidate. Yung decision lumabas, I remember, 2022. Yes. Pero muti academic na dahil tapos na election. Yes. Pero talagang tinutukan ko yun. Hindi ako nag-file ng 2022. Precisely, gusto ko talagang mahintay yung decision. Kasi the moment na nag-file ako, baka sabihin ng Supreme Court, nag-file ka na, dismiss na natin ito. I really waited for that case to be decided para magamit ko siya in the future. Hindi lang ako, pati other candidates. That is my contribution to the enrichment of the jurisprudence. Okay, kasi dun sa kaalaman ng mga viewers natin, yung COMELEC, pag nag-file ng Certificate of Candidacy yung mga kandidato, eventually nililinis na yung listahan. Nag-identify ng nuisance candidates. Yes. So you were identified then by the COMELEC noong 2019 as a nuisance candidate. Yes, yes. For reason of? Financial incapacity daw. But they have no way of telling, wala silang pieces of evidence na pinakita, they just declared me as a nuisance candidate. Yun nga yung sinasabi ko, no? When you declare somebody a nuisance candidate, dapat may basis ka. Siya ba'y pinaglalaroan ba niya yung proseso? Gumaganti lang ba siya? Gusto lang ba niyang guluhin ang proseso natin? Yung sa akin kasi, ang sinabi, hindi ako nanggugulo. Hindi rin sinabi ng COMELEC na wala akong basehan. O wala akong kapangalan. Wala akong kapangalan. Ang sinasabi ng COMELEC, basically, wala kang pera dahil abogado at teacher ka lamang. Yun ang masakit kasi precisely a lawyer and a teacher should be the one in the Senate kasi nakikisalamuha yan sa mga tao sa kliyente at sa mga estudyante. Kaya yun ang aking basihan na inilaban ko sa Supreme Court. Dumulog sa Korte Suprema si De Alban. Di raw kasi dapat balakid ang kawalan ng salapi para sa pagtakbo ng mga seryosong kandidato. Totoo po na kailangan talaga natin ng financial capacity to run, but it should not be a basis to disqualify kasi may social media na ngayon. Mabilis kumalat ang balita kung isang tao ay may alam o hindi. Nagtuturo pa po ako, may mga kliyente tayo. They can spread the word that I'm running. At yun na po ang nangyayari ngayon. Okay. Grassroots, organic. Pinaboran siya ng Korte Suprema noong 2022. Pero by that time, tapos na ang 2019 elections at di na siya nakasama sa balota. Okay, so seryoso sa pagtakbo si De Alban. Pero ano naman kaya ang gagawin niya sa Senado kung sakaling manalo? Why did you decide to run again, 2025? Alright, the same as my reason to run in 2019, that every person should offer himself as an alternative choice. Mas maraming choices, mas maganda. Kasi lagi natin sinasabi, di ba? Everybody would say, sila-sila na lang. Pare-parehong pangalan, pare-parehong pamilya. Pero hindi naman tayo tumatakbo. We do not offer ourselves in order for people to choose from. Ngayon, ako may capacity, meron akong kakayahan, may kakalaman. Ang pagiging abogado ko allowed me to be exposed sa mga hinanaing ng mga kliyente ko plus my knowledge in the law. Ganyan din po sa pagiging teacher ko, nakakasalamuha ko. Hindi lang po estudyante, minsan nakakausap ko yung mga magulang nila kapag sinusundo sila. So itong mga bagay na ito convinced me na okay, kailangan mo tumakbo. Fast forward 2025 election.
Sabi ko sa misis ko, tatakbo ba ulit ako? Kinausap ko yung kapatid ko, tatakbo ba ako? Kinausap ko yung mga pamilya ko, tatakbo ba ako? Budget, appropriations problem. Sabi ko, tatakbo ko. Kasi nagkakaroon tayo ngayon ng issue. Parang hindi na natin napagkakatiwalaan yung proseso na ginawa dito sa appropriations. The Tinanggalan national budget. the national budget. Tinanggalan nila, no? Tinanggalan nila o maliit yung pondo ng mga essential government services. No, galing tayo sa pandemic, ang liit ng budget ng health. Lowest, if not, yung reading comprehension sa Pilipinas, sa PISA, hindi pinondohan ng education. Infrastructure ang pinondohan nila, alam naman natin ang taas ng corruption sa infrastructure. So sabi ko, talaga may problema. Ang problema ng budget, kasama yan sa trabaho ng Senado. Diba? That's why sabi ko, I really need to be there to ensure that next year, dapat mapondohan yung mga dapat pondohan. Yun yung isa sa mga plataforma ko eh. Okay. Bago natin pag-usapan yung mga balak mong gawin kung sakaling mabigyan ka ng pagkakataon maging senador, pag-usapan natin yung realidad ng kampanya. Yes. Yung sistema ng election natin very restrictive, very discriminatory against those with no resources or little resources at saka hindi kasing sikat. At nababalidate siya sa survey, di ba? I think pasok ka sa margin of error. At kung yung iba mga masikat nga, nahihirapan pang manalo. How are you dealing with these realities? If we were in 1990s or maybe 80s or early 2000, talagang hindi ako tatakbo. Kasi talagang wala akong chance na manalo. But nowadays, andyan na yung social media, the great equalizer. From the comforts of my house, my home, or even in the playground with my kids, I can campaign. The ads there, very affordable. Merong data, may matrix. Second, ang tao aware na sila dahil sa internet, pag sinearch nila ang isang tao, ito ang kalokohan nito. Ito ang mga ginawa niya. Involved siya sa ganito. Ito yung mga kamag-anak niya. May mga resibo sila lagi. Pag yung isang tao sinabi, I am not in favor of this, sinabi mo yan 2 weeks ago, last year. You are not. In other words, Inconsistencies makikita. yes, mas aware yung tao ngayon sa mga kalokohan ng mga tumatakbo. You can check my record, wala akong sinabing inconsistency because my principles are the same then, or the same as now. So sabi ko, mas may chance ako ngayon. In fact, talagang may chance ako ngayon dahil sa mga nangyayari. Pagdating sa survey, ang survey medyo tricky ang survey eh. Kasi, una, sino ang nagpa-survey? Pangalawa, saan sinurvey? Pangatlo, credibility ng mga sinurvey. Say for example, pag nagpa-survey ako sa baluarte ko, I'm a teacher in UST. Pag nagpa-survey ako dyan, I commissioned a survey. Okay? Mag-survey ka sa UST lang. Imposibleng mawala ako sa top 12. Okay, hindi, pero pinag-uusapan ito nationwide eh. So, Yun. basically, I think you accept the fact na hindi ka kilala nationwide so far. I'm not yet known in the media, but hindi natin alam kung talagang kilala ba ako o hindi sa mga tao. Kasi How are you bridging that gap? social media, I talk to them personally, I talk to their families, no? And as much as possible, I attend the debates and forum. Hindi ako tumatanggi. Text mo ako, chat mo ako, I will be there, I will make time for you. Because it's the only way for me, it is for me to make my message, across sa mga tao, as many persons as possible. Ang hirap kasi ngayon is that yung perception na itong taong ito ay may alam. Itong taong ito walang alam. Pag hindi kilala ang isang tao, hindi ko na lang ito iboboto. Mali yun eh. 'Di ba? Tingnan no, nung mga nakaraan, akala ng mga tao ang galing-galing ng mga nasa politika, hindi nila alam, involved sila sa corruption. Ngayong lumabas na ayaw nilang magpa-interview. Ayaw nilang sumama sa debate. Kasi may tinatago sila eh. Kung wala kang tinatago, dapat nagpapa-interview ka. Ngayon sasabihin mo, hindi. Ahead na kami sa survey. Sino ba nag-commission ng survey? Hindi, kilala na kami. Saan ka kilala? Remember nung 2016 elections, then President Duterte, kulelat siya eh. Kulelat siya sa survey. Nagkagulatan. Number 1, napakataas niya. Hindi, pero yung surveys nagpipick up na siya eventually. Pataas siya. Eventually. That is why I'm hoping that with this campaign awareness, sa pangalan ko, magpipick up tayo. Ito, I'm sure nadidinig mo rin to siguro mga comments, no? And how are you dealing with such comments na ang hirap manalo sa Pilipinas
parang baliw lang pagtatakbo ka na wala ka resources at hindi ka ganun kasikat. Yung runway mo maikli dahil May 12 na yung elections. How are you responding to those comments? It does not matter to me because I really want to serve. When you are in a position na nakikita mo na kailangan mong tumulong, it doesn't matter kung ang springboard mo ay mababa or mataas. You really have to jump. Because the moment you withhold, anong mangyayari? Ganito na lang tayo. The moment you do not offer yourself as an alternative choice, that you really have the competence, you really have the capability, wala talagang mangyayari. Anong gusto nila? Sasayaw ako, magjo-join ako ng showbiz. I cannot afford to risk that because ang Senate may foreign relations aspect yan, no? Ano ang sasabihin sa atin? Sasabihin sa atin ng mga foreign counterparts namin, di ba ikaw yung sumasayaw? Di ba ikaw yung you're the one who is singing, etc.? Di ba ikaw yung make fun of yourself, you're the comedian? Napakapangit ng imahe natin. Remember, ang Senate may foreign relations aspect yan because only the senators ratified treaty. So kung wala kang alam sa international law, anong muka ang ipapakita mo sa international community? Mapapahiya yung mga kababayan na nasa abroad. Okay. Bakit pala senador agad? For someone na unknown nationwide, bakit senador agad yung inisip? Yan, laging tinatanong sa akin yan, ba't di ka muna nag-umpisa sa baba? Bakit hindi ka muna nag-umpisa sa consular, mayor, Party list. Because hindi ko skill set yon. Remember na the best mayor does not mean the best congressman or House of Representatives. The best House of Representatives does not necessarily mean good governor. In other words, ang position, ang elective position is not a position of promotion. Yan na lagi ko sinasabi. It is not a position of promotion. It is a position of responsibility. Iba ang trabaho ng Senado sa trabaho ng lahat. Una, gagawa ka ng batas. I want to improve our legal system. And I cannot improve it if I am just a mayor or di kaya naman ay consular o di kaya naman House of Representatives. Bakit? Ang gusto ko is mapalaki yung budget ng judiciary, ma-amend yung family code, maging madagdagan ng additional benefits ang mga persons with disability. And higit sa lahat, you need to ratify treaty. Walang position sa government ang nagra-ratify ng treaty, senador lang. Okay. Pangatlo, impeachment judge. Only the senators could act as impeachment judge. Wala na sa ibaba. Okay. Pero aside from those, basically parehong trabaho ng House member at saka ng senador eh. When it Yes. comes to budget, when it comes to Yes. those legislation that you're planning to push. But I suppose you want a bigger constituency nationwide. Yes, nationwide. You know, kasi sabi ko nga, pag ikaw ay nasa House, ikaw ang impeachment prosecutor. The problem there is, sino ang magja-judge? Very important kung sino yung magja-judge kasi dapat ang judge, marunong yan sa rules of evidence. Okay? Ngayon, ayan, may impeachment tayo. 32 million ang nagboto sa isang tao. Tapos, kung tatanggalin mo siya o i-retain mo siya, based lamang sa nararamdaman ng puso mo, hindi naman pwede yan. May rule of law tayo eh. Yes, impeachment is a political process, but wag naman sana tayong bumaba sa circus na itong nararamdaman ng puso ko, kaya ito ang decision ko. Nangyari na yan kay Chief Justice Corona, di ba? Issue ngayong kampanya ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano naman kaya ang paninindigan ni De Alban tungkol dito? Whether I am in favor or not, they already did it. Talagang But I na-impeach na want your opinion on that. I do not have the pieces of evidence that they have. I do not have the information that they have. So ako, I will act on the matters that will be brought to my table. As a lawyer, you do not assume the guilt or innocence of your client. Kung ano yung ibinigay niyang ebidensya, dun ka lang mag-act. It is not your job to judge. Unless ikaw ay nasa position ng judge. Yun ang sinasabi ng mga tao eh. Ay, lawyer ka, it means you are a liar. Of course not. We act on the basis of pieces of evidence. Kung ang pieces of evidence ng kliyente namin kulang, hihingian namin to. Kulang ito, imposible to, may tinatago ka. Hindi ko kukunin yung kaso mo. Hindi, yung tinatanong ko kay Sara Duterte, I'm not talking about guilt or innocence kasi impeach pa lang naman siya. So basically, she's being accused
of committing any of the impeachable offense under the Constitution. Pero based on what is publicly known, di ba, yung pananakot niya, pagbabanta niya sa buhay ng BBM, confidential funds sa DepEd tsaka OVP, do you think that was the right course of action? Para Alright. lang makita ko yung stand mo rito. Alright. If based on what is publicly known, dapat impeach siya in order for her to prove her innocence. Siya na rin nagsabi niyan eh. Okay, I welcome this to prove my innocence. Okay, fine. Winelcome naman niya eh. Ako kasi, very conservative ako when it comes to cases. Alam ng mga kliyente ko yan. Na kapag kulang ang ebidensya mo, hindi kita i-advise na kasuhan yung isang tao kasi perwisyo yan. Kahit na kikita ako sa'yo, kung kukunin mo akong abogado, kunin mo ang abogado, i-charge kita rito, pero matatalo tayo. Now, let us go to the impeachment. Am I in favor that she's being impeached? Yes, but the timing medyo ill-advised. Sana hindi muna inumpisahan dahil magkakaroon ng eleksyon. Nagkakaroon ng more than alam natin, political ang impeachment. Pero sobrang politika naman to na bakit nila final na magre-recess ang Senado. So, ill-advised yung timing. We welcome impeachment. I welcome impeachment, but on the right time. Kasi may 1 year tayo na ban pagkatapos niyan. Hindi na natin siya makakasuhan just in case. And then may legal issue. Is it considered na impeachment in the Congress, in the Senate para papasok yung 1 year ban? So yun ang problema eh. At kasama kasi rin yung time frame eh. Dahil yung hearing ng Committee on Good Government sa House, tuloy-tuloy yun eh. So ito yung logical next step for that. Anyway, pag-usapan natin yung background mo as a lawyer. How long have you been a lawyer? And ano yung mga types of cases that you handle? I've been a lawyer since 2007. That would be 17 years. Tuloy-tuloy yan because litigation lawyer ako eh. I was never a corporate lawyer. Although I handled 1 or 2 corporations, but I never considered myself as a corporate lawyer. Litigation ako, that means almost every day nasa court ako. Humaharap ka. Humaharap talaga ako. Pipila ako, pinagpapawisan ako, nakaupo tayo dyan kasama ng mga witnesses natin. Ngayong COVID, house, online. Pero makikita mo pa rin doon, compared sa COVID and pre-COVID, ang laki ng difference. Kawawa yung mga nakakulong. Kaya ang bagal ng takbo ng kaso. Kasi ang bagal ng takbo ng kaso eh. Kung before COVID, at least nakakalabas sila, they can breathe fresh air. Ngayon, nung COVID, online, nandun lang sila sa loob. Wala silang opportunity to meet their loved ones outside. So yung mental health ng mga akusado, remember, akusado pa lang sila ha. So that means they're presumed innocent until proven guilty. Kaya sabi ko, kulang na kulang ang korte kasi ang tagal ng kaso yung turnout. Alam ko yung cycle eh. Assuming na ang case ay 5,000 sa isang court. Can you imagine yung tagal ng takbo ng kaso, ang turnover mo ngayon ng hearing mo, ang next hearing mo 4 months from now. Nagdurusa kayo. 6 months from now. Hindi lang yon. That is on the part of the accused. On the part of the justice itself, on the part of the court, yung mga witnesses pinapatay. Yeah. Namamatay, pinapatay, nawawalan ng gana. That is why sabi ko, may mali dito eh. Bakit hindi nila pinupondohan ng judiciary? How do you expedite it? You create more courts. Hire more judges. Hire more judges. Alam mo, meron tayong newly created courts. In fact, may mga courts tayo na walang judges. Gumawa sila ng court, walang judges. Bakit? Walang pondo eh. The judiciary has only 1%. Bakit 1%? Nakala ko ba third equal branch of the government yan? Bakit 1% lang ang pondo niyan? So, example, Taguig. Business district yan. Pero ang mga courts niyan kakaunti. Ang Manila, capital ng Pilipinas, pero wala silang sariling building. Nakikitira lang sila sa City Hall. Quezon City, ang laki-laki ng cases na hawak, ang hina ng internet, bulok ang mga computers nila. Understaff, wala silang mga clerks. So, the judiciary really needs funding. Ngayon, i-analyze ko, okay, corrupt, ayaw mag-court, isa lang ibig sabihin. They're tolerating na underfunded ang judiciary para kapag kinasuhan sila, tatagal ang kaso. Pag tumagal ang kaso, namamatay ang witnesses, nawawalan ng interest sa kaso, nag-a-abroad, ma-acquit kasi walang witnesses. So kung maging senador ka, babantayan mo yung budget ng judiciary. Budget ng judiciary, itataas ko talaga yan.
makikipag-consult tayo, dialogue tayo sa Supreme Court. Ilan po ba talaga ang kailangan? Look, sir, we are 114 sa corruption index. Infrastructure ang kasama sa mataas sa corruption sa Pilipinas. Bakit hindi natin pondohan ng ating anti-corruption courts? We only have 7 divisions sa anti-corruption court. Sandigan Bayan. Sa Sandigan Bayan, 7 divisions lang yan. Bakit 7 lang ang division? Ang taas ng corruption natin sa Pilipinas. Speaking of corruption, kung sakala maging senador ka, can you actually promise or commit and look the public straight in the eye na hindi ka magnanakaw? Of course, yes. Where will I look? I will really look. I will look at the camera. I will look at you. I will not corrupt. I will not steal. Even now, I can show you my bank account. I'm running on my own budget. Of course, may mga tumutulong. Senator, attorney, magpadala ka sa amin ng tarpaulin design mo. Kami na magpapaprint. Kami na magpapaprint ng sticker mo. Huwag ka nang gumastos. Alam namin eh. You know, kasi basic lang naman ito eh. Okay, magnakaw ako ngayon. Alam ng tao, yung mga nagbigay sa akin nung ninakaw na pera na yon, alam, may pera si Attorney De Alban. Nanakawan ulit yan. The cycle goes on. Okay. Yung sa ang priority mo, judiciary, no? How about, what else, if you become a senator? Of course, malapit sa puso ko yung children with special needs. Kasi I have a nephew, I have an only sister, and she and her husband has an only child. Meron siyang cerebral palsy with autism. Kaya talagang malapit yan. So, meron kaming school offering special education. Kaya malapit sa akin ang children with special needs and of course persons with disabilities. Ang Pilipinas hindi PWD friendly, no? Walang mga rampa, yung nagtatayo ng postes sa pedestrian, hindi makadaan yung mga strollers or yung mga wheelchairs. Tsaka awareness ng tao kulang. Yes. Although mas maganda yung awareness nila ngayon kumpara dati. So unti-unti naiibsan yung problema ng mga children with special needs sa pagpapalaganap ng awareness. Kasi ito lang naman yun eh. What if namatay yung nanay or yung tatay na nag-aalaga sa bata? Correct. How would the state ensure that he will be self-determined? Meron siyang determinasyon para mabuhay. Dapat ngayon pa lang, tinututukan na natin yan. Kaya nga sabi, kung ako maupo, talagang tatrabahuhin ko yung free therapy at least once a week man lang. We have loving response to people who are poor. Ito yung ayuda and akap. No? Tupad, akap, ayuda. Itong loving responses natin sa kanila. Why can we not give loving response to families of children with special needs by giving them free therapy at least once a week or free developmental assessment once a year? Once a year lang naman ang developmental assessment kasi ang mahal yan eh. Saan yan? Ipapasok mo sa budget? Or Yes. you need new, specific legislation to address the needs of children with disabilities, tsaka yung mga PWD. Special needs, sorry. We have to create a law that would enhance. Hindi lang siya sa budget. We need to create a law that would really enhance this. Kasi meron naman, pero kulang. Hindi lang yan, pati yung training ng mga teachers na mag-handle dapat ng children with special needs. Kasi yung iba sa kanila, okay, in good faith, gusto nila makatulong pero wala silang training. So, syempre, kailangan mo pondohan yung training nila kasi hindi naman libre yan. Pangalawa, may parang underground na pinag-aaway yung public and private education. Dapat hindi ganun eh. Dapat hand in hand ang private and public. Bakit kapag nagbigay ng training sa public school teachers, libre? Libre ang hotel, libre ang transpo, libre ang eroplano. Pero kapag training sa mga private, invitation lang. Hindi pa natin pwedeng i-subsidize man lang kahit kaunti yung kalang transportation. Anyway, they are also teachers for, children with special needs. Ito yung maliliit na bagay that would really show that we really care. Kasi, okay, sasabihin mo, pondohan natin ng public. Paano yung private? O lumipat lahat sa public. Di punong-puno na yung public. Bakit hindi natin bigyan ng subsidy? Okay, meron tayong GASPE na tinatawag sa private. Pero kulang na kulang yan eh. Kaya lahat nagpunta ng public. O ngayon, nagbigay sila ng GASPE sa private. Pero kulang pa rin. So, dapat, ang pagtingin natin sa basic education, lalo na kapag yung school ay nag-offer ng special education, may support talaga. And we really have to institutionalize that support through a law para hindi yung nagmamakaawa tayo sa mga politiko na,
O election na naman, o sige, magbibigay sila para dito sa Okay. sa bata na So ito. aside from those two advocacies, ano pa yung balak mong tutukan kung maging senador? Yung amendment ng Family Code. Okay. Kasi ang Family Code natin, okay, we go back to history, nung 1950, Civil Code. And then 37 years, Family Code. And then 37 years in 2024, sana man lang mapalitan natin yung ibang provisions ng Family Code Specifically. to Para tune may it. idea sila. Alright, gusto kong pahirapan ang pagpapakasal. Yan ang numero uno. Gusto kong pahirapan ang pagpapakasal. Sa Pilipinas, Tataas yung bar bago ka maging Yes, eligible to maglagay get married. tayo ng more qualification, hindi yung 18 years old, may consent, and then solemnizing officer. Para ka kumuha ng SIM card lang eh. Napakadaling magpakasal dito. O nanood ka ng romantic movie, na in love kayo, pakasal na tayo next week. Anong gusto mo idagdag? Gusto ko sana magkaroon ng literacy, financial literacy, ano tawag dito? Training? No? Talagang ipapasa nila yon, sexual or reproductive training para sa mag-asawa. Tapos yung age, itaas natin. Kasi 18 years old, ano naman, ako nga nung 18 years old, nanonood pa ako ng Yu Yu Hakusho nung 18 years old ako, di ba? Ghost Fighter. Anong age ang gusto mo? Baka pwede natin itaas ng 21 or 24 kasi hindi ka magkakamali kung itaas mo yung marrying age nila. Pero that has to be evidence-based, di ba? Bakit 21? Bakit 24? What's with that age? Ang 18 is a random age. 18 is also a random age. Ang Pero sa siya akin yung lang universally accepted na ano, di ba? no, kasi in other countries may 21, may 21. Yung iba naman, religion sensitive pagdating sa Sharia law, the moment the girl is ready, no, to reproduce. Pero yan kasi, kung titignan mo yung history niyan, at that time, madaling mamatay yung tao eh. Yung life expectancy nila mababa. So 21 or 24? Sana taasan natin. Sana taasan natin. And pangalawa, gusto kong isabatas na bawal ikasal ang babaeng buntis. Bakit? Kasi pahihirapan mo siya eh. Tingnan mo, first, consensual, bakit nabuntis yung tao? Are they prepared? Do they really want na mabuntis muna sa bago yung kasal? Kasi yung nakikita natin, kinakasal kasi, nabuntis ka, baka magkaroon ka ng anak sa labas, ipakasal mo na kaagad. O kaya, worst case scenario, ni-rape, nabuntis, para ikasal na. Ikakasal mo yung tao sa halimaw na ng rape sa kanya. Pangatlo, siyempre pag kinasal mo na yan, siyempre sasabihin ng lalaki, ikasal na tayo, hindi mo ako pagbibigyan. Apakahirap magbuntis, no? Tapos pipilitin ka ng lalaki na makipagtalik sa kanya dahil mag-asawa na kayo. Kapag buntis ang isang babae, you should give her space. You should give her space to grow because the child is growing inside her. And then, gusto kong i-increase yan hanggang 5 years old, bawal silang ikasal eh. Tapos yung support dapat ilagay sa barangay. Bakit? Biro mo, buntis yung babae. Maghahabol siya ng suporta dun sa lalaki. Buntis na siya ha. Okay, kakasuhan mo siya ng bawsi. But the problem is, tetestigo pa siya. Pupunta pa siya sa barangay. Hassle. Pupunta pa siya sa korte. Habang buntis, binubugbog pa siya niyan. Pero yung binabanggit mo scenario, how widespread is that to be addressed by specific amendment sa family code? It is widespread kasi kahit nga ngayon, di ba, sinasabi nila na meron tayong need for comprehensive reproductive. Sexuality education? So that means as early as 12, 13, 14, may nabubuntis na. So that means as early as 12, 13, 14, may mga nakikipagtalik na. Eh kung nabuntis yan ng 12, 13, 14, pagdating yan, pipilitin sila magpakasal. So part of your response is to raise the age. We need to raise the bar. Not just we need not just the age, but the bar for standard or the standard bago magpakasal. Kasi the moment na kinasal ka na maaga, you're not yet ready. After 3, 4 years, sasabihin mo, I'm fed up with this relationship. Kasi pinilit lang naman ako ng nanay ko dahil nabuntis ako. O ano sasabihin mo? Sana may divorce sa Pilipinas. Tapos ngayon, hahanapan natin ng divorce. Divorce is not a solution. It is actually part of the problem. Bakit? Only those who can afford divorce can actually avail of it. Mayaman, kinasa sa mahirap. Ayaw na niya doon sa mahirap. Etsepwera ka na. After 1 month, after 2 months, after 1 year, magpapakasal ako, iniwan mo yung bata. Eh kung may prenup kayo, wala ka pa makuha. Kakasuhan mo siya ng support.
Sasabihin mo, okay, kailangan suportahan ako. Okay, tatakbo ka sa korte. The problem is, matagal ang korte. Bakit? Kasi kulang sa courts, kulang sa judges. Any family problem should be within a family court. Ang dami nating lugar sa Pilipinas, wala tayong family courts. So anong ginagawa? Dinidesignate lang sila. May mga regular courts na dinidesignate as family courts. That means yung ordinary cases like robbery, pagpatay, isasama mo dun yung family problems. So kulang sa korte. It all circles back, no? Sa lack of courts. Yan ang solution. Ito, finally. So, what do you think of the current composition ng Senado ngayon? Pangit. Walang check and balance in the Senate itself. Sila magkakamag-anak, magkakaibigan. Alam mo, sabi ko nga sa iyo, the internet, the social media, makikita nila isang video lang. Kunyari, nag-aaway. Pagkatapos ng debate, mag-aakbayan sila, maglalambingan sila dyan. Nakikita yan sa social media eh. Buti nga may gallery doon na binibidyo ng mga tao yung mga nangyayari. Kasi nakikita mo dyan talaga pinaglalaroan ng Pilipino eh. Walang isang tao na makakapagsabi, talagang nagbabanggaan sila doon. Because at the end of the day, makikita mo chami-chami sila eh. Okay. Di ba? Given this crop of senators that you described, kunwari kausap mo yung botante, why should they vote for you and not others? Bakit ikaw? Because meron tayong kaalaman sa batas. Alam natin yan. Ang batas, hindi yan piecemeal. Magkakadikit ang batas. You cannot just amend one portion of the family code and not affect the criminal code and not affect the taxation code. Hindi mo rin pwede yan na ibaliwala ang corporation code. Lahat yan interrelated, no? Kaya dapat may alam sa batas yung nakaupo sa Senado. Pangalawa, may kakayahan tayo. Bakit? Kaya natin makipag-usap sa mga tao eh. Nakikipag-usap ka nga sa estudyante mo na nagpe-petition, nakikipag-usap ka nga sa isang estudyante mo na medyo loko-loko o makulit, and kaya mo silang i-harmonize. Kasi ang Senado, trabaho niyan, we have to harmonize yung collective ideas natin para mapaganda ang Pilipinas. Now, if we deal with principles on mutual level, yung level of respect namin, then more or less makagawa tayo ng magandang batas. Kasi pwede ko sabihin, bakit ayaw mo pondohan ng husgado? May tinatago ka, no? Ayaw mo sigurong makasuhan sa husgado. They cannot contradict my statement on that. Walang taong magsasabi na ayaw kong pondohan ng husgado because it only means one thing. It means gusto mong corruption kasi this is the only constitutional, legal, and feasible solution to corruption. Remember, the judiciary is the only constitutional mandated, no, yung Supreme Court and the lower courts. Yung extrajudicial na yan, nakita naman natin, it's not effective. May hirap lang ang pinapatay dyan eh. Sa sistema ng eleksyon sa Pilipinas, llamado ang mga sikat, yung mga celebrity, yung mga kilalang politiko, yung mararaming pera. Hirap pakalusot yung mga nagpapakilala pa lang tulad ni De Alban. Pero syempre, hindi naman porke alternative ang pakilala ng isang kandidato, automatic na mas karapat dapat na siyang iboto. Kailangan pa rin silang kilatisin, alamin kung may ibubuga ba talaga.